Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Buloy. Taong 1972, Minapasok, Negros Occidental. Kagaya ng marami, umiikot ang buhay nila Buloy sa paggagapas at pagtatanim ng palay. Kung hindi nyo kasi naitatanong, ang halos kabuoang lugar doon sa Minapasok, purong sakahan. Lahat ng tao roon marunong gumapas at magtanim. Kaya naman kung taga roon ka, masasabing isa ito sa mga kwalifikasyon para masabing matagal ka na sa lugar na yon. Dagdag pa niya na, sa edad niyang 5 anyos, sumasama na siya sa pagsasaka. 8 taong gulang siya nang matutunan niyang pag-aararo, kaya isa yon sa mga trabahong kinalakihan din niya. Pagtatapat pa ni Buloy, na mas gusto niyang mag-araro ng di hamak kaysa magtanim ng palay. Yung araro kasi, gigiyahin mo lang, samantalang yung pagtatanim, halos hindi mo na maiunat ang iyong gulugod pagkatapos nito. Bukod kasi sa buong maghapon kang nakayuko, maglalakad ka rin sa ganoong sitwasyon. Dahil dito, ayaw na talaga niyang magtanim. Pero minsan, kapag walang mahanap na trabahador ang kanyang ama, napipilitan siya. Ngunit nangyayari lamang yon, halos 2 beses lang naman sa isang taon. Madalas, siya pa rin ang nakatoka sa pag-aararo dahil sa iyo ng kinahusayan niya. Ayon kay Buloy, napakadali lang ng ganoong trabaho. Pero kapag tagtuyot, napakahirap nito. At kagaya ng pagtatanim, patyagaan lang din. Kapag nag-aararo siya, palagi niyang iniisip na hindi naman niya ito madalas na ginagawa. Kaya naman kahit tinatamad, magkakaroon siya ng lakas na ito ay tapusin. Dagdag pa niya na, sa kabila ng lahat ng pagod na yon, bawing-bawi naman ito kapag sumasapit na ang anihan. Bukod sa malaki ang ibinibigay sa kanyang parte, hinahaya lang din siya ng kanyang mga magulang na bilhin ang mga tipo niya sa buhay. Sa ganoong paraan, alam nila na mas magsisipag pa ito kung hangad nitong makuha ang mga ninanais niya. At hindi nga yun nagkamali. Dahil magmula noong nakaramdam ng ginhawa si Buloy, mas lalo pa siyang nagsipag sa buhay na parabang meron na siyang pamilyang binubuhay. Hindi naman yun pinansin ng kanyang mga magulang hanggang sa marating na niya ang edad na 18 anyos. Ang kaso lang, nung magkaroon na siya ng sariling pag-iisip, medyo bibihira na lang siya noong magtrabaho sa bukid. Siyempre, binata na, kaya mas inuubos niya ang kanyang oras sa baryo at sa pakikipagkaibigan sa kanyang mga kakilala. Wala na rin siyang gaanong pakialam kung may kitain man siya. Ang importante malaya at nagagawa niya ang mga gusto niyang gawin sa buhay. Ngunit hindi rin yun nagtagal dahil magmula noong napasama siya sa kanyang mga kaibigan, nag-iba ang kanyang pananaw. Palagi na siyang nagbibisyo at uuwi lang siya kapag naisipan niya. Ang kaso lang, malayo ang bahay nila noon sa baryo, kaya halos lingguhan lang ito kung umuwi. Bagay na naging daan upang mapagsabihan na siya ng kanyang ama. Masyado kasing mabait ang ama ni Buloy Pinuno, kaya naman medyo naaabuso nila ito minsan. Ngunit nang hindi na nito maatim ang kanyang ginagawa, dito na siya nito dinisiplina. Kastigo militar ang inabot niya, kung saan muntik-muntikan na siya nitong mapatay. Ayon sa kanya, 3 araw siya nitong ibinitay sa sako, walang pagkain, pawang tubig lamang ang ipinapadala nito. Mabuti na lang, may mga kapatid siyang umaalalay sa kanya, kaya naman nakaligtas siya sa loob ng 3 araw. Akala niya dito na magtatapos ang lahat, pero pagkatapos nun, mas lalo pa itong naging mahigpit. At kahit napakaliit na pagkakamali, palagi siya nitong pinapatamaan ng palo. Gamit-gamit nito ang matibay na tangkay ng bayabas, kaya kapag lumapat yon sa balat niya, agad itong nag-iiwan ng bakas. Noong una nauunawaan niya pa,
Pero sa katagalan na gano'n ang sitwasyon nila, dito na siya naglakas loob na lumayas. Nang marinig naman ng tatay niya ang kanyang hinaing, agad naman siya nitong kinumpronta na nagsasabi ng, Kaya ka nasasaktan dahil hindi ka marunong makinig. Anong akala mo, Buloy? Hindi ko alam ang katarantaduhang pinaggagawa mo sa baryo? Marami ang nagsasabi sa akin na kung ano-ano ng bisyong inaatupag mo. Nagsisinungaling ka na rin sa nanay mo para lamang may ambag sa mga kaibigan mong salot lang din sa kanilang mga magulang. Sa tingin mo ba, yan ang inaasahan ko sa'yo pag lumaki ka na? Di ka naman ganyan dati At ngayong dinidisiplina kita, maglalayas ka? Sige, gawin mo. Basta Buloy, wag na wag ka ritong babalik kahit kailan. At sa oras na lumabas ka ng pamamahay ko, itatakwil kita bilang anak. Nang marinig niya ang sinabi nito, bigla siyang kumalma. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya na tumulo ang luha ng kanyang ama. Kilala niya kasi ito bilang matapang na tao, kaya ni minsan hindi niya inasahan na iiyak yon sa kanyang harapan. At dahil sa ganoong pangyayari, napababa na lang siya ng gamit habang padabog na pumapasok sa kanyang silid. 2 gabi rin siya noong hindi nakatulog, buhat sa kanyang mga nasilayan. Hindi nagtagal, nang medyo bumaba na ang tensyon sa pagitan nilang dalawa, sinubukan niyang baguhin ang kanyang sarili. Kung dati palagi siyang nakalakwatsa, sa puntong yon, nasa bukid na siya masayang tumutulong sa kanyang mga kapatid. Siya na rin ang nagluluto pagka-uwi nila para makabawi man lang sa mga nagawa niyang kasalanan. Ikinatuwa naman niyo ng kanyang mga magulang, pero hindi nagtagal. Laking gulat na lamang niya nang bigla na lang siyang bisitahin sa mismong pamamahay nila nung mga barkada niya sa baryo. Paulit-ulit itong itinataboy ng kanyang ama, pero sa bandang huli hindi rin yon nakinig. Kampante ang grupo na hindi sila nito sasaktan dahil alam ng tatay ni Buloy ang mga pwedeng mangyari. At sa pangungulit ng mga ito, napilitan na rin siyang lumabas para kaharapin ang kanyang mga bisita. Naiirita man na masilayan ng grupo, mahinahon niya yung hinarap hanggang sa magkausap na sila. Tagal mo nang hindi bumibisita, Buloy Bakit? Hindi ka ba pinapayagan ng mga magulang mo? Pwede ka namang tumakas. Diba, wala naman yung kaso sa'yo. Tsaka tingnan mo nga yung tatay mo. Mukhang wala naman yung binatbat. Isang sumbong ko lang sa ama ko, paniguradong luluhod yan. Wika ng isa sa mga nag-iimpluwensya sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad na nandilim ang kanyang paningin. Hindi siya sanay na balahurain ng kung sino-sino ang kanyang mga magulang, kaya naman hindi niya napigilan ang kanyang sarili. At bago pa man makapagsalita ang kaibigan niyang yon, pinagsasasapak niya na ito hanggang sa tumulong na dito ang iba pa nilang mga kasamahan. Noong una hindi pa siya gaanong nagpapaawat, pero sa sobrang dami ng mga tumulong dito, napilitan na rin siyang umatras hanggang sa nabugbog na siya nito ng husto. Pagsilay naman sa kanya ng tatay niya, dali-dali itong sumugod, bitbit ang mahabang tipak ng kawayan. At nung makalapit na ito, walang habas niya itong pinagpapapalo, dahilan para magsitakbuhan ito pabalik ng baryo. Ngunit bago makalayo ang mga binatilyo, nag-iwan ito ng banta sa kanila. Kesyo babalik ito, magdadala ito ng mas maraming kasama at kung ano-ano pa. Matapos naman yung marinig ng tatay niya, mas pinili nitong unahin ang pagtulong sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, nadala na siya nito sa loob ng bahay. Sa puntong yon, di na siya gaanong nakakakita dahil sa mga tinamo niyang pinsala sa mata. Bugbog sarado rin ang katawan niya, kaya pakiramdam niya para siyang nasangkot sa karambola ng mga sasakyan. Mabuti na lang may alam pagdating sa mga halamang gamot ang nanay niya, kaya kahit papaano naibsan nito ang hirap na dinaranas niya.
Subalit kahit nakakaginhawa na itong si Buloy, hindi pa rin siya nakaramdam ng kapanatagan sa kanyang sarili. Alam niya na ito pa lang ang simula at nasisiguro rin niya na tutuparin ng mga nakaaway nila yung mga naging banta na binitawan nila. Nang marinig naman yon ng tatay niya, inabisuhan siya nito na wag na itong alalahanin. Dagdag pa nito na walang mangyayaring masama, kaya mas mainam na pagtuunan na lang muna niya ng pansin ang pagpapagaling. Pagtungtong naman ng gabi, nang medyo nakakatayo na itong si Buloy, dito niya napansin yung grupo ng mga taong naglalakad sa palayan. Malayo pa man ito, tanaw na niya dahil sa dala-dala nitong sulok. At makalipas lamang ang halos kalahating oras, nagkatipo na yon sa labas ng bahay nila. Hindi nagtagal, nakarinig na sila ng mga sumisigaw at mga nagmumura. Paulit-ulit na rin ng mga itong tinatawag ang pangalan ng tatay niya, kaya naman di na yon nagdalawang isip na kaharapin ng mga ito. Subalit bago pa man yun lumabas, kitang-kita niya na meron itong kinain na parang kamay ng patay na hayop na nakuha nito sa isang lumang baul. Wala rin siyang ideya kung saan nagmula ang baul na yon, dahil kahit sa edad niya, aminado siya na hindi niya pa ito nakita. Matapos itong gawin ng kanyang ama, kaswal itong lumabas ng walang kahit na anong dala. Di mo rin makikita sa mukha nito ang pag-aalala, animoy hawak nito ang sitwasyon. Pagsarado naman ang pinto ng nanay niya, dali-dali silang sumilip sa bintana para makiusyoso. Siyempre, karapatan nilang magmasid para naman malaman nila ang gagawin ng mga taong dumayo sa labas ng bahay nila. Nakakaalarma man ang pagpunta ng mga ito sa ganoong oras. Batid niya na kahit yung ina niya, hindi nakakaramdam ng anumang kaba sa katawan. Dala ng kuryosidad, nang hihina naman siyang nagwika rito ng, "Nay, bakit ho parang hindi man lang kayo nag-aalala para kay Itay? Sigurado ho ba kayong ayos lang siya? Yung inaalala ko ho kasi, baka bugbugin din siya ng mga taong yan. Kilala ko ang pamilya ng mga kaibigan kong yun ay hindi yun nagpapalagpas ng mga pagkakamali, lalo na kung may kaugnayan ito sa kanilang mga anak. At kung ano ang ginawa ng kaaway nila sa kanila, ganun din ang ibabalik nila na mas higit pa." "Huwag kang matakot, anak. Kilala ko ang Itay mo. Hindi yan magpapakita kung hindi niya kaya ang kaharap niya. Manood ka lang, at ikaw na ang magsabi kung sino ang madedehado. Pero sigurado ako, uuwi rin ng mga yan maya-maya lang." Kampanteng sagot ng kanyang ina. Matapos nitong makapagsalita, tumahimik na silang dalawa. Lumakas na kasi ang bangayan ng mga nasa labas, kaya kailangan na nilang makinig ng maigi. Ilang minuto pa ang lumipas, sa dami ng mga sinasabi ng mga taong yon laban sa kanila, napansin niya na hindi umiimik ang tatay niya. Nakatayo lang din yon ng tuwid, animoy malaya lang pinapakinggan ang lahat ng masasamang sinasabi ng mga dayo ukol sa kanila. Di nagtagal, nang medyo manawa na ang mga ito, bigla siyang kinabahan nang marinig niyang may nagyayayana ng patayan. Nagbanta rin ito na kung hindi sila aamin sa kanilang mga kasalanan, uubusin nila ang lahat ng nakatira sa bahay. Subalit nang marinig ito ng tatay niya, bigla itong kumumpas ng kamay habang nag-uusal. At sa isang kisap mata, nakita niya ang lalaking nagsasalita na bigla na lang tumahimik. Lahat nagulat sa mga nangyari hanggang sa bumagsak na ito sa lupa. Dahil dito, hindi na nagsayang pa ng oras ang mga taong dumayo na umalis. Bitbit nila noon ang kasamahan nilang nawalan ng malay para mapatingnan sa albularyong nakatira sa baryo. Subalit kinabukasan, bali-balita na lamang sa kanilang lugar na patay na ito. Namatay yon habang ginagamot at base sa mga albularyong tumingin dito, kumipot umano ang lahat ng daluyan nito ng dugo. Wala rin yung nakitang bakas ng masamang enerhiya
kaya malabong ang tatay niya ang may kagagawan kung bakit ito namatay. Dagdag pa ng manggagamot na marahil inatake sa puso ang taong yon, kaya ito bigla na lamang bumagsak sa lupa. Ngunit nang marinig niya ang balitang ito, di siya basta-bastang nakumbinsi. Alam niya kung ano ang kanyang mga nakita, kaya ang simpleng paliwanag ng mga albularyo, hindi basta-bastang matitinag ang kanyang mga paniniwala. At para mapatotohanan ang agam-agam na umiikot sa kanyang isipan, dito niya kinumpronta ang kanyang ama. Alam niya sa kanyang sarili na magsasabi ito ng totoo, kaya naman naglakas loob siya na itanong ang tungkol dito. Pagkarinig naman ng tatay niya ukol sa katanungang yon, hindi ito nagdalawang isip na sumagot. Mata sa mata ang titigan nilang dalawa habang nag-uusap, kaya lahat ng salitang namumutawi sa bibig nito, alam niyang walang bahid ng kahit na anong kasinungalingan. Hindi ko na ikakagulat yung mga nalalaman mo. Tama anak, totoong hindi namatay ang taong yon dahil sa sarili niyang karamdaman, kundi ako mismo ang pumaslang sa kanya. Punong-puno ng galit ang kanyang bibig at hindi ko nagustuhan ang mga bagay na sinabi niya tungkol sa atin. Dahil sa mga sinabi niya, kaya hindi na rin ako nagdalawang isip pa. Alam ko na ang ginagawa kong yon, magbibigay hudyat at kaisipan para sa mga taong nakakita. Dahil sa oras na bumalik pa sila rito, wala na akong ititira sa kanila. Matapang na wika ng tatay niya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi niya maisip kung anong ibig nitong iparating. Hindi niya mawari kung nagmamayabang lang din ba yon o kung nagsasabi ng totoo. Kaya naman lumipas ang mga araw, minabuti nila na wag na munang pag-usapan ang tungkol dito. Ipinagpatuloy na rin nila ang pagsasaka para naman makaabot sa nalalapit na gapasan. Sa mga oras na yon pinuno, ito lang ang mahalaga sa kanya, kaya naman paunti-unti nawala na sa kanyang memorya ang tungkol sa mga nangyari. Subalit nang mailibing na ang lalaking pumanaw, muli na namang nagparamdam ang grupo. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi na ito magkakasama. Paisa-isa na lang ang kanilang pagbisita, tapos kapag pumupunta sila roon, malapit ng maghating gabi. At kapag naabot na ng kanilang paningin ang bahay nila Buloy, magpapaputok sila ng ilang basyo ng bala. Ganon palagi ang kanilang ginagawa bilang panakot sa pamilya. May mga pagkakataon ring pinapaulanan nila ito ng bato, kaya naman yung tatay niya di na rin mapigilan ang magalit. Ilang araw pa ang lumipas. Ganon at ganon ang kanilang sitwasyon. Doon na yun nagtawag ng mga tauhan. Ayon kay Buloy, habang nagpapahinga sila sa bukid, bigla na lamang siyang nakakita ng 4 na matatandang naglalakad papalapit. Pagharap nito sa kanyang ama, agad yung lumuhod, sabay subasob ng mga mukha nila sa lupa. Buong pagpapakumbaba rin itong nagtanong ukol sa serbisyo na kanilang gagawin para sa pamilya. Kaya naman nang marinig ito ng tatay niya, walang pagdadalawang isip itong sumagot dito ng, lahat ng mga gumagambala sa aming katahimikan, patayin ninyo. Kainin niyo lahat ng mapapakinabangan, pero itira ninyo ang ulo. Dahil gusto ko itong gawing dekorasyon sa lugar sambahan ko. Sige na, kumalat na kayo. Pagkasambit naman ito, dali-daling naglakad papalayo ang 4. At nung mawala na yon sa kanilang paningin, nagmamadali naman siyang lumapit sa kanyang ama para magtanong. Kagaya ng inaasahan, inilahad nito ang lahat ng kasalukuyan nitong nalalaman upang hindi na siya magulat pa sa mga susunod na mangyayari. At nga pala, sa kanilang magkakapatid, pawang siya lamang ang binahagian nito ng mga ganoong detalye. Yung mga sumunod kasi sa kanya, masyado pang bata, kaya hindi na muna nagpaparinig ang tatay niya rito ng mga bagay na medyo brutal at mapanganib. Pagkatapos ng kanilang usapan, bumalik na sila sa kanilang tahanan. Mabilis lang ang pagtakbo ng oras,
Kaya bago pa man niya mamalayan, unti-unti na palang lumulubog ang araw. At sa pagbalot ng kadiliman sa paligid, wala na silang ibang ginawa kundi ang magmasid at makiramdam. Yung tatay niya noon, pasipol-sipol pa sa sala habang naghahabi ng dahon ng nyog. Ito kasi ang ginagamit nilang bubong at ang mga ginagawa naman nito ay pamalit sa mga bubong na sinira ng mga nanggugulo. Para naman hindi siya mapaghinalaan ng mga kapatid niya, tinulungan niya ang tatay niya sa kasalukuyan nitong ginagawa. Dito na rin sila nakapag-usap ng maayos hanggang sa lumalim na ang gabi. Ilang minuto bago sumapit ang 11:00, may narinig silang putok ng baril na agaran namang sinabayan ng malalakas na pagsigaw na animoy kumakaripas ng takbo papalayo. Maya-maya pa, mas lalo pang lumakas ang sigaw na yon hanggang sa dito na nila ito narinig na humihingi ng tulong. Ayon sa kanya, nasa estado ng biktima, parang nilalapa ito ng kung anong hayop. Kahit siya hindi makapaniwala sa mga naririnig niya, pero nung mapatingin na sa kanya ang tatay niya, dito na ito nagsalita ukol dito. Ayon sa kanyang ama, inatake yon ng mga alaga niya. At marahil sa mga sandaling yon, nag-aagaw buhay na ito at malapit ng mamatay. Dagdag pa nito na, ganun din ang mangyayari sa mga susunod pa at hindi ito titigil hanggat hindi sila nito nilulubayan. Mariin din itong inilahad na nakahanda na ito sa anumang sitwasyon na pwedeng ibato sa kanila ng mga taong yon. Dahil sa mga sinabi nito, di na siya nakasagot. Marami man siyang gustong itanong sa tatay niya, pinili na lamang niyang manahimik, alang-alang sa ikakapanatag ng kanyang kaluluwa. Kinabukasan, 7:00 pa lamang ng madaling araw, may bumisita na sa kanilang pamamahay. Taga-baryo yon, kaya naman nakilala niya ang iilan sa mga ito. At kung hindi siya nagkakamali, mga magulang ito ng mga dati niyang kaibigan. Dali-dali yung pumasok sa loob ng bakuran at pagkatok nito sa pinto, agad niyang narinig yung iilan sa mga ito na tumungo sa likurang bahagi ng kanilang bahay. Nang mapansin naman yon ng kanyang ama, kalmado naman itong nagmasid sa kanila. Maya-maya pa, kaswal na rin itong binuksan ang pinto upang kaharapin yung lalaking may pakay sa kanila. At sa pagpang-abot ng kanilang paningin, dito kagad napansin ni Buloy ang hawak-hawak na itak ng lalaki. Nakatago yon sa ilalim ng damit, kaya hawakan lang nito ang kanyang nakita. Alam din niya na napansin na ito ng tatay niya, pero ang ikinakabahala niya, bakit hindi man lang ito umatras o nakaramdam ng pagkabahala. Kayo na naman? Hindi ba kayo nananawa sa mga nangyayari sa inyo? Habang ipinagpapatuloy niyo ito, mas marami pa ang madadamay. Huwag niyo na akong sisindakin dahil hindi pa nabubuhay ang taong makakagawa niyan sa akin. Umalis na kayo at sana ito na ang huling pagbalik niyo rito. Dahil kung magkataong hindi pa, dadalawin ko mismo kayo sa inyong mga tahanan. Kilala kong bawat isa sa inyo, kaya hindi kayo makakapagtago sa akin. Ngunit nang marinig ito ng lalaki, sa halip na matinag, bigla na lamang itong dumukot ng tabak. Pagtitig nito, agad itong umamba ng taga, kaya naman ang ginawa niya, dali-dali niyang hinila papalayo ang kanyang ama. Ang kaso masyadong mabigat ito, kaya hindi niya yun nagawa. Bandang huli, nakita niya na bumao ng tabak ng kalaban nila sa mismong balikat nito. At sa unang tingin, mukhang matindi ang tinamo nitong pinsala sa katawan. Maski nga siya natulala, gawa ng sa talim ng tabak na yon, hindi malabong nabali nito ang buto ng tatay niya. Subalit, paghugot dito ng lalaki, bigla na lamang itong napaatras, matapos nitong masilayan na hindi man lang nagkaroon ng kahit katiting na pinsala ang kanyang ama. Wala rin silang nakitang bakas ng dugo, kaya ultimo yung mga taong nagmamasid, hindi mapigilang makaramdam ng matinding takot. Matapos ang ganoong pangyayari,
Kitang-kita nila ang pagkasindak ng iba pa nitong mga kasama. Bahagyaring napatigil ang mga naglilibot ng bahay. Animoy natunugan ng mga ito ang mga nangyayaring hindi kaaya-aya. Ilang minuto pa ang lumipas. May nasipat ang mga naglilibot na 4 na matandang nagmula sa likurang bahagi ng bahay. Nanilisik ang mga mata nito at sa estado nito animoy sasakmalyo ng tao. Nang maramdaman naman ng mga panauhin ang napakabigat nitong presensya, napilitan niyong bumalik sa kinaroroonan ng kanilang mga kasama. At mula roon, nagsikumpulan ang mga ito. Animoy naghihintay ng hudyat mula sa namumuno sa kanilang grupo. Ang kaso lang, dahil sa mga milagrong kanilang nasilayan, tila bang nablangko na rin ang pinakamatapang sa kanila. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, hindi na nito namalayan ng pagpasok ng 4 na matanda sa loob ng bahay. Bagaman hindi nagsasalita ang mga nilalang, bakas sa mukha nila ang matinding galit at puot laban sa mga taong umaapi sa kanilang Panginoon. Dahil sa pangyayari, dito na napilitang umalis ang grupo. Lahat yon nagmamadaling lumayo, na animoy merong mangyayaring hindi kaaya-aya sa oras na magtagal pa sila rito. Ilang minuto pa ang lumipas, wala na halos katao-tao sa lugar nila. Tahimik na rin ang paligid, kaya naman yung 4 na matatanda nagsimula na ring lumabas. Subalit di pa man yun nakakalayo, bahagya itong napahinto nang marinig nitong magwika ang kanyang amanang. Lahat ng mga pumunta rito ngayon, ubusin ninyo. Pero bago nyo yan gawin, siguraduhin nyo na meron silang kapalit upang walang maghinala. Kayo na ang bahala sa may iwan nilang katawan. Alam ko naman na kung ano ang gagawin ninyo sa kanila. Nang marinig naman yun ng 4, buong pagpapakumbabang sumagot ang namumuno rito ng, Masusunod ho, Panginoon. Bigyan nyo kami ng 2 gabi at gagawin namin ng maayos ang inyong ipinag-uutos. Sige ho, mauna na kami. Matapos ang nangyayaring pag-uusap, unti-unti na ring bumalik sa normal ang lahat. Subalit gaano man kapayapa ang paligid sa mga sandaling yon, alam niya na may mangyayaring dilubyo pagkatapos nito. Bagay na naging daan upang ihanda niya ang kanyang sarili sa mga susunod na mangyayari. Makalipas ang 2 araw, wala naman silang nasagap na kaganapan sa baryo. Tahimik ang lahat. Animoy nabigo ang 4 na nilalang sa kanilang binabalak. Subalit lingid sa kanyang kaalaman na matagumpay pala nitong naisagawa ang kanilang mga sinabi. Huli na nang nalaman niya ito, gawa ng noong mga sandaling yon, di niya halos makausap ng maayos ang kanyang ama. Bukod sa abala ito sa bukid nila, ramdam din niya na parang may nangyayaring pag-iwas sa pagitan nilang dalawa. Ano man ang rason nito, pinili niya na ito ay respetuhin. At sa pagdaan pa ng mga araw, dito niya na paunti-unting napapansin ang mga kakaibang amoy sa paligid. Hindi niya mawari pero kahit nasa loob siya ng kanilang tahanan, parang may naaamoy siyang nabubulok. Dala ng kuryosidad, sinimulan niya itong hanapin hanggang sa mapadpad siya sa likurang parte ng bahay nila kung saan naroon ang mga iniimbakan nila ng palay. Sa pinakadulo nitong bahagi, may nakita siyang makapal na kortina na nakabalot sa isang sulok. Malayo pa lang, alam na niya na dito nagmumula ang singaw ng amoy, kaya di na rin siya nagdalawang isip na lumapit. Paghawi niya ng kortina, nanlaki na lamang ang kanyang mga mata sa mga nasilayan niya. Dahil sa loob ng sulok na yon, nadatnan niya ang 4 na matanda, abalang-abala sa pagsasako ng mga karning na ihiwalay nila mula sa mga buto. Inuud na rin ang karamihan sa mga karning yon, ngunit nakapagtataka na medyo hindi gaanong umaalingasaw ang amoy nito. Pagsilay naman ito sa kanya,
bigla yung natigilan sa kanilang ginagawa. Dahan-dahan din yung humarap habang marahang naglalakad papalapit. Kaya naman nang mapansin ito ni Buloy, di na rin siya nagdalawang isip na kumaripas ng takbo. Ang kaso lang, di pa man siya nakakalayo, sumalubong na sa kanya ang tatay niyang tahimik na naglalakad papalapit. Dahil sa pangyayari, di na siya nakaimik. At mula sa lugar na yon, inilahad nito sa kanya ang mga totoong nangyari. Ayon dito, 10 bangkay ang nasa loob ng imbakan sa mga oras na yon. At lahat ito mula sa mga taong pinaslang ng mga alipin niya. May mga iniwan din itong kapalit, kaya hindi ito pinaghinalaan ng kahit na sinong taga-baryo. Dagdag pa nito na, dadalihin ito ang mga labi sa kanilang pugad upang ibigay sa mga nangangailangan nilang kalahi. Nabanggit din ito na, sapat na ang nakuha nila para makaraos sila sa loob ng 3 buwan. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, hindi na siya nakaimik pa. Marami mang katanungan ang namumutawi sa kanyang isipan. Isa lang ang nasisiguro niya, at ito ay walang iba, kundi naging bahay kataya ng mga karne ng tao ang loob ng imbakan nila. Hindi man ito katanggap-tanggap, pero bilang anak, wala siyang magagawa. Makalipas pa ang 1 linggo, nawala na yung 4. At magmula noon, hindi niya na ito nakita pa. Yung mga biktima namang pinaslang ng mga ito, namatay sa edad na 40. Lahat yon nagkaroon umano ng komplikasyon, kaya wala na ring nasisipa ang pamilya. Pero alam niyo ba, na sa kabila nito, patuloy pa rin siyang dinadalaw ng bangungot ukol sa nakakakilabot na 4 na alagad ng tatay ni Buloy.